Noong 2022, pumasok ang isang makabagong barko sa Philippine Navy. Mabilis, maliksi, at armado ng missile na kayang tamaan ang target hanggang 25 kilometers ang layo. Ito ang Acero-class Fast Attack Interdiction Craft. Isa ito sa pinakatinitingalang proyekto ng Horizon 2 phase ng AFP Modernization Program. Sa simula pa lang, consistent ang papuri mula sa mga opisyal ng Navy. Subok, matibay, at flexible sa maraming klase ng operasyon sa West Philippine Sea. Pero pagdating ng 2025, biglang may nagbago. Hindi dahil sa kakulangan ng performance ng Acero class. Hindi dahil sa may problema sa teknolohiya. Ang tunay na dahilan ay mas malalim, mas komplikado, at mas politikal. Sa gitna ng umiinit na tensyon sa West Philippine Sea, naglabas ng bagong polisiya ang gobyerno ng Pilipinas. Mula ngayon, bibilhin lamang ang armas at military platforms mula sa mga bansang handang suportahan ang posisyon ng Pilipinas sa territorial dispute kontra China. At dito biglang nabasag ang momentum ng Acero class. Dahil ang pinanggagalingan nito, Israel, ay nanatiling neutral. Hindi nila kinampihan ang China, pero hindi rin nila tahasang sinuportahan ang Pilipinas. Para sa Israel, normal lang ito. May malalaking negosyo sila sa China. May advanced tech exchange. Ayaw nilang masira ang relasyon sa alinmang panig. Kaya nanawagan lang sila ng peaceful resolution. Pero para sa Pilipinas, may kaakibat itong panganib. Paano kung sa gitna ng tensyon, biglang mag-hold ng shipment ang isang bansang ayaw kumampi? Paano kung hindi tayo makakuha ng spare parts o critical support dahil political neutral sila? Paano natin ipagkakatiwala ang ating seguridad sa bansang ayaw magsalita para sa atin? At dahil dito, nagsimula ang isang bagong kabanata. Ang posibleng pagsantabi ng Acero class ay hindi lang simpleng replacement. Ito ay isang high-stakes na laban, isang battle of the missile boats. Tatlong pangunahing contenders ang lumitaw: France, South Korea, at syempre, Israel, kung sakaling magbago pa ang ihip ng hangin. Bawat isa may sariling strengths. Bawat isa may sariling diskarte. At bawat isa, may sariling agenda. Simulan natin sa France. Sa Philmarine Expo 2025, isang kakaibang attack craft ang ipinakita ng French shipbuilder na OSHA. Hindi lang ito ordinaryong patrol boat. Isang scale model ng FTB-98 Mk2 missile boat ang ibinida, may dalang dalawang single-tube missile launcher sa likod. Kakaiba ang design, malinis, low profile, pero lethal. Ang missile system ay posibleng mula sa MBDA, isa sa pinakamalalakas na missile manufacturer sa buong mundo. At base sa laki at configuration, analysts believe na ang dala nito ay either Marte Mk2N, o ang mas long-range na Marte ER. Pareho itong anti-ship missiles. Hindi anti-tank na inadapt para sa dagat, tulad ng Spike NLOS ng Acero class. Ang mga Marte missiles ay purpose-built, talagang pang-warship, pang-naval combat. Kung iisipin mo, parang nag-level up ang threat range. Mas malayo ang kayang abutin ng Marte ER. Mas malaki ang warhead, mas devastating ang impact. Pero may downside, sa scale model, dalawa lang ang missile launchers. Dalawa lang ang pwedeng bitbitin sa isang attack craft. Ang Acero class, 8. Oo, mas short range ang Spike NLOS. Pero may quantity advantage ito. Sa swarm tactics o multiple target scenarios, malaking bagay yan. Bukod sa armas, may isang unique offer ang France. Willing silang itayo ang shipbuilding facility mismo dito sa Pilipinas. Oo, local manufacturing, transfer of technology, at economic impact sa local workforce. Kasama ito sa mas malawak na plano para sa FPB-110 fast patrol boats na bibilhin ng Philippine Coast Guard. Parang all-in-one package, Navy at Coast Guard sabay imo-modernize, gamit ang local industry. Pero, at ito ang malaking pero, mas mahal ang package ng France. Ang teknolohiya nila ay cutting edge. Ang missiles nila high-end. Ang local build setup ay may long-term benefits. Pero lahat yan may presyo. Mataas ang cost per unit, at mas mabigat ang total budget requirement kumpara sa Israel at South Korea.
Ngayon naman, punta tayo sa South Korea. Tahimik pero consistent ang relasyon ng Pilipinas sa South Korea pagdating sa defense cooperation. Tingnan mo na lang, Jose Rizal-class frigates, Miguel Malvar-class corvettes, at marami pang logistics at support vessels. Dominado na ng Korea ang significant portion ng Navy fleet natin. At ngayon, mukhang may plano rin silang i-offer ang Chamsuri 2 class, o PKXB. Ito ang specs. May 76 mm na main gun, na kayang tumama sa air at surface targets. May 2 remote-controlled weapon stations. At ang highlight, 130 mm na guided rocket launcher, optimized for precision coastal strike. Ang bilis niya ay nasa 40 knots, halos kapantay ng Acero class. Ang laki, 44 meters, slightly mas malaki, pero still manageable. Ang edge ng Korean platform ay compatibility. Iisa ang supplier sa karamihan ng ships natin. Iisa ang training system. Mas madali ang integration, logistics, maintenance, at overall naval doctrine. Mas madaling palitan ng parts. Mas mabilis ang deployment. At may existing relationship na tayo sa kanila, kaya mas mataas ang level ng trust. Pero may isang hindi pa klaro. Ito ay ang missile capability. Unlike France at Israel, wala pang specific na anti-ship missile na inilalagay sa Chamsuri 2 na iaalok sa Pilipinas. Posibleng may plano. Posibleng sa customized variant ito ibigay. Pero sa ngayon, kulang pa sa firepower ang configuration nito, unless e-upgrade. Pero kung tutuusin, may malalim na strategic value ang pagpili sa South Korea. Una, tested partner na sila. Pangalawa, may geopolitical alignment tayo sa kanila. At pangatlo, may reputation sila ng delivering on time, on spec, at on budget, isang bagay na hindi madaling makuha sa defense industry. Samantala, narito pa rin ang Israel. Hindi pa rin sila totally out. Technically, ang Acero class ay gumagana pa rin. May mga bagong units pa nga na padating. At kung sakali mang may pagbabago sa foreign policy, pwede pa rin silang i-retain. Pero habang nananatiling neutral ang Israel sa China versus Philippines issue, lalong lumalabo ang posisyon nila bilang long-term supplier ng major weapons platforms. Ngayon, tanungin natin ang isang mas malalim na katanungan. Bakit ba ganito kahalaga ang fast attack interdiction craft? Simple lang, ito ang unang linya ng depensa sa territorial waters natin. Mabilis silang mag-deploy, mabilis umatras, mabilis lumaban. Sa environment ng West Philippine Sea, kung saan maliliit na isla, atoll, at reef ang pinag-aagawan, FAICs ang ideal na asset. Hindi tulad ng frigates na malalaki at madaling makita sa radar, ang mga fast attack boats ay stealthier, mas agile, at perfect para sa surprise engagements at coastal patrol. Kung pipiliin natin ang France, mas maganda ang firepower at ma-expand ang local shipbuilding capabilities natin. Pero mas mabigat sa bulsa. Kung South Korea, mas mabilis ang integration, mas practical ang logistics, at mas tested ang partnership. Pero may kaunting tanong sa missile capability, unless i-customize. Kung Israel, subok na. Pero, politically unstable ang support. Sa likod ng lahat ng ito, isang katotohanan ang lumilitaw. Ang platform na pipiliin ng Pilipinas ay magiging simbolo ng direksyong tatahakin ng ating military alliances, ng ating foreign policy, at ng ating national pride. Hindi ito simpleng kontrata, isa itong commitment. At habang papalapit ang formal na bidding process, lahat ng mata ay nakatingin. Ito ang Battle of the Missile Boats. At ang laban, nagsisimula pa lang.